Mga kwento ni Felmo. Pagkatapos matulungan ni Lola Alona mag-asawa, naging abala naman ito sa araw-araw niyang gawain sa bahay. Habang sina Tio Sandro at Nanay Miriam ay nag-aaral pa rin. Nasa ika-4 na baitang na sa sekundarya si Tio Sandro noon, habang si Nanay Miriam naman ay nasa ika-2 baitang. Napag-usapan ng mag-asawang Amado at Editha na habang gusto ng magkapatid na mag-aral, ay pag-aaralin nila ito hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Sa ganitong paraan man lamang ay maibalik nila sa mga anak ang nagawa nitong pagsalba sa buhay ng kanilang kaisa-isang anak noon. Natuluwa ang mag-asawa sa magkapatid na Miriam at Sandro dahil napakasipag ng mga ito. Kahit hindi nila ito inuutusan ay kusang gumagawa magkapatid na mga gawaing bahay noon. Sanay si Miriam sa pag-asikaso sa kusina at mga gawaing bahay. Nagtutulungan sila magkapatid na halos hindi na nila kakailanganin ng katulong sa bahay noon. Si Sandro naman ay napakagaling sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng mga hayop. Naimpluwensyahan pa nito si Rufo sa kanyang hilig sa pagtatanim. Magkaedad lamang kasi ang dalawa at pareho silang nasa ika-4 na baitang sa sekundarya. Kung kaya't magkasama ang mga ito sa lahat ng bagay, maging sa paggawa ng kanilang takdang aralin, magkasundo silang tatlo. Sama-sama silang gumagawa nun sa isang lamesa lang. Malaking pamilya sana ang gusto na mag-asawa nun, pero hindi na maaari. Gawa ng hindi na kayang mambuntis ni Mang Amado. At ngayon pumayag si Lola Alona sa kanila titirang 2 anak nito para makapag-aral, ay tila nagkaroon sila ng 2 pang anak nun na sadyang ikinatuwa ng mag-asawa. Isang araw, gumala ang mag-anak sa isang malaking establishmento sa siyudad ng Rojas. Isinama nila ang 2 magkapatid at yun ay ang kauna-una nila makabili ng mga gamit at masasabi nilang yun ang kauna-unahang bago nilang kagamitan. Nakita ni Nanay Miriam ang isang bestida at bakya na alam niyang kasyang-kasya kay Lola Alona, kung kaya't hindi mawala-wala ang kanyang mata dito. Dahil nakita yun ni Ginang Editha at sa maikling panahon na nakasama nilang babaylan, ay alam niyang magkapareho sila ng sukat, kung kaya't binili niya yon. At ibinili na rin nila ng isang kamiseta, pantalon at tsinelas si Lolo Ismundo. Nakita na magkapatid na binili yon ng mag-asawa pero hindi nila naisip na para pala yon sa kanilang magulang. Namili na rin ang mag-asawa ng mga grocery at kagamitan sa bahay. Ang buong akala ng magkapatid, para yon sa bahay na mag-anak. Pero laking gulat nila ng pag-uwi nila kinagabihan. Sinabi ng mga ito na para yon sa kanila. Sinabi rin ng mga ito na dadalawin nila ang kanilang magulang sa susunod na linggo, kung kaya't siguraduhin nilang matatapos nila ang kanilang takdang aralin sa Sabado ng gabi. Iba ang kasiyahan na naramdaman ng magkapatid na si Nanay Miriam at Tio Sandro. Para kasing biyaya ang pagdating ng mag-anak sa kanilang buhay noon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nag-aalala si Nanay Miriam dahil ang matalik niyang kaibigan sa klase ay hindi nakapasok sa eskwela ng ilang araw na. At dahil malapit lang naman sa paaralan ng bahay ni Bernadette, kaya niyaya niyang isa pa nilang kaibigan na punta nito sa bahay nila. Dali-dali namang sumama ang mga ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay nito, nakita nilang ama nito na abala sa pag-aasikaso ng mga herbal na gamot. Binati nila ito at hinanap ang kaibigan nila. Pinapasok sila ng Ginoo sa bahay ng mga ito. Pagdating nila sa silid ni Bernadette, ay nagtataka sila kung bakit nakasarado ang bintana. Nakaupo ito sa isang sulok na nakasubsob ang ulo sa kanyang tuhod. Ang buong akala nila, minamaltrato ito ng ama. Pero pagpasok ng Ginoo sa loob, nagkwento ito na pumunta umano si Bernadette sa nanay niya noong nakaraang Sabado.
umuwi ito linggo na ng takip silim. Ganun na lamang ang kanyang pag-aalala dahil bigla na lamang itong natumba sa harap ng kanilang tahanan noon. At mula noon ay hindi na ito nagsalita pa. Dumadaing ito na masakit ang kanyang tiyan kaya pina-check up niya ito sa doktor. Pero wala din namang nakikita mga doktor na problema sa katawan nito. Ilang beses na niyang pina-check up ang anak pero wala talagang nangyayari. Naghanap din ito ng albularyo pero pinerahan lamang siya nito. Dahil hindi man lamang ito napawi ang pananakit ng tiyan ni Bernadette. Kung kaya't hindi na lamang itinuloy ng ama nito ang pagpapatingin sa albularyo. Doon na pumasok sa isip ni Nanay Miriam si Lola Alona. Kung kaya't hiningi niya ang damit ni Bernadette na hindi pa nalalaban noon. Nagtaka naman ang ama ni Bernadette na tawagin na lamang natin sa pangalang Pater. Kung kaya't nakwento ni Nanay Miriam na isang manggagamot ang kanyang ina. Gusto niyang patingnan dito kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan. At huwag itong mag-alala dahil hindi tumatanggap ng anumang bayad si Lola. Dahil sa sinabi niya ay tila ba nabuhay ng loob ang tatay ni Bernadette noon. Kagad nitong pinabihisan ng anak. Pero hindi pa dumating ang isa nitong anak na nag-aral sa elementarya na siyang nagbibihis sa atin ito. Kung kaya't si nanay na lamang ang nagboluntaryong bihisan ng kaibigan na siya namang pinagpasalamat ng ama. Inuwi ni Nanay Miriam ang hinubad na damit ni Bernadette. Kagad na rin silang nagpaalam na babalik na sa eskwelahan noon. Dahil magsisimula ng kanilang panghapon na klase. Ikinuwento ni Nanay Miriam kay Ginang Edita ang nangyari sa kanyang kaklase at naalala nitong nangyari kay Rufo. Nagpasalamat ito kay Nanay Miriam sa kabaitan na ginawa nito sa kaklase kung kaya't imbis na sa linggo pa sana sila bibisita sa kanila Lola Alona, ay sinabi nilang kinabukasan na sila aalis. Halos 1 oras ang kanilang biyahe bago makarating sa kanilang lugar. Habang naglalakad papasok sa lugar, masayang tinatawag ni Nanay Miriam si Lola Alona. Pero hindi naman ito nakapagsalubong sa kanya sa dami ng mga tao na nagpapatingin dito. Tanging si Lolo Ismundo lamang ang siyang sumalubong sa kanya. At masayang masaya ito sa nakitang itsura ng kanyang 2 anak. Dahil nakikita niyang naaalagaan silang mabuti na mag-asawa. Mas lumuwag ang ngiti nito na makita niyang kasama din ng mga ito si Rufo, na siyang malakas rin ng pagtawag sa kanyang tatay. Mula sa pagiging pasyente, naging magkalapit ang pamilya nila Mang Amado at ang pamilya nila Tatay Ismundo noon. Nang makarating sila sa bahay, nasa 3 pasyente pa ang inaasikaso ni Lola Alona, kung kaya't hindi pa sila nababati nito ng maayos noon. 1 oras ang lumipas, natapos na rin ito sa wakas. Doon pa lamang nito nabigyan ng pansin ng magpamilya at ang kanyang mga anak. Maluwa-luwa si Lola Alona nang iabot sa kanila mga nabili na mag-asawang Amado at Edita. Sinabi nitong huwag nang masyadong mag-abala mag-asawa. Sapat na sa kanila na makitang malulusog at nag-aaral ng maayos ang kanilang 2 anak. Sabay-sabay silang kumain ng pananghalian at hindi na muna tumanggap ng nagpapahilot si Lola dahil meron nga siyang mga bisita noon. Pinayuhan na lamang niyang bumalik na lamang kinabukasan ng mga ito. Wala naman kasi siyang nakitang malubhang sakit sa mga nagpapatingin na yon. Ilang sandali pa, inilabas na ni Nanay Miriam ang damit ng kanyang kaklase. Napatitig si Lola Alona kay Nanay Miriam noon. "Bakit may hawak kang damit ng iyang gawa, anak?" Tanong ito kay nanay. "Damit ito ng kaklase ko, Nay. Hindi po siya nakapasok ng ilang araw. Napagpasya namin siyang dalawin at hindi maganda yung nadatnan namin doon." Ikinuwento din ni nanay lahat ng mga sinabi ng ama nito. Dagdag pa ni nanay na si Lola kaagad ang naisip niya kung kaya't dinala niya ang damit na yon. Nang suriin ni Lola Alona ang damit ng dalagita, naawa siya dito. Nalaman niyang malapit na tao sa dalaga ang siyang yumanggaw sa kanya.
Naawa din ito sa ama ng dalagita dahil isang linggo na itong hindi nakapagpahinga ng maayos nun. Inorasyonan niya ito gamit ang damit ng dalaga. Ginawa umano yun ni Lola para makatulog ng maayos ang si Bernadette. Nang sa ganoon ay makahinga rin ng maluwag kahit papano ang kanyang ama nun. Pagkatapos noon ay humingi ng pakiusap si Lola Alona na kung pwede bang sumama siya pabalik sa may Buruanga. Sasama siya dito para personal niyang puntahan ang dalagita na yon. Nang sa ganoon ay malapatan niya ito ng nararapat ng gamot. Nang sinabi yun ng ginang ay nagsalita naman si Lolo Ismundo na sasama rin ito sa kanila. Kung kaya't ganoon na lamang ang kaligayahan ng mga bata nun. Dagdag pa ni Lola Alona na kailangan niya nang makita kaagad ang dalagita. Dahil eksaktong 1 linggo na ito ngayong araw kung kaya't delikado na ang kalagayan nito at maaaring nasa peligro na rin ang buhay ng ama at kapatid nito. Dahil sa sinabi ni Lola Alona ay kaagad nang nagaya si Mang Amado na kailangan na nilang bumalik ng Buruanga kung ganon. Si Tatay Ismundo naman dahil sa dami ng isdang nahuli niya nung gabi, nagsuwisyo nito na dalhin na lamang nila ito para naman hindi masayang. Dali-dali namang pumayag ang mag-asawa dahil sa magagandang isda ang huli ng Ginoo. Nagsabi na din si Nanay Miriam na dadalhan niya ang pamilya ng kanyang kaklase dahil alam niya ring naghihirap na ang ama nito. Dahil dito ay ginulugulo ni Mang Amado ang buhok nito sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, iha. Dadalhan na rin natin sila ng bigas at ibang kakailanganin nila sa bahay." Pagkatapos ng mahabang biyahe, una nilang inihatid sa bahay sina Ginang Editha, Tio Sandro at Rufo. Si Nanay naman ay sumama sa 3 matanda para pumunta sa bahay ng kanyang kaklase nun. 6:00 na ng gabi nang makarating sila sa lugar. At tama lamang ang dating nila gawa ng kasalukuyang nagwawala si Bernadette. Kinakalmot na nito ang sariling ama. Kaya't nakita nila ang kapatid nitong tumatakbo palabas ng bakuran habang umiiyak at humihingi ng tulong. Dali-dali namang inusala ni Lola Alona ng buhay na salita ang nilalang na naging sanhi ng bigla nitong pagbagsak sa kawayang sahig. Kaagad itong nilapitan ng ama at tatalian na sana pero nagsalita si Lola Alona habang pumapasok nun. Hayaan na lamang umano ito. Bigla namang napalingon sa kanilang Ginoo. Pumasok si Nanay Miriam kasama ang kapatid ng kanyang kaibigan na noon ay tumahan na sa pag-iyak. Dito ay pinakilala ni Nanay si Lola Alona at ipinaliwanag nito kung bakit ito naroroon. Dahil sa sinabi ni Nanay ay napabuntong hininga ang Ginoo. Napaupo na lamang ito sa may upuan na gawa sa kawayan. Sinabihan na rin sila nitong maupo muna. "Alam mo ba kung anong nangyari sa anak ko, Manang?" Tanong sa kanya ni Ginoong Pater. "Alam ko ang nangyari sa anak mo at kung sino ang may gawa. Yan ang aalamin natin ngayon." Pagkatapos ay tinanong nito ang Ginoo kung may bakante ba itong takip ng malaking kaldero. Dali-dali nung pumunta ang Ginoo sa kusina para maghanap nun. Tinulungan naman na muna nilang Ginoo. Si Nanay Miriam naman ay tinanong ang kapatid ni Bernadette kung nakapaghapunan na ba sila noon. Sumagot naman ang bata na hindi pa. Nakapagsaing ito pero wala silang ulam. Doon ay naalala nila mga dala nilang pagkain at ulam para sa mag-ama. Kinuha yun ni Lolo Ismundo at Mang Amado sa may sasakyan. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ni Bernadette. Gawa ng ayon sa bata ay ilang araw nang wala silang maayos na pagkain. Hindi na kasi makapaghanap buhay ang tatay nila. Ayaw nitong iwan mag-isa ang kanyang ate. Kaya ganoon na lamang ang awa ni Lolo Ismundo at Mang Amado sa bata nun. Dahil sa dala nilang pagkain kaya nakakain na maayos sa mag-ama ng gabing yon. Si Lola Alona naman, nakapaghanda na ng isusob niya. Habang kumakain na mag-ama ay sinoob na niya si Bernadette. At kagaya ng ginawa niya noon kay Rufo,
tinawas niya rin kung sino ang may kagagawan ng pagyanggaw sa dalagita. Imahe ng isang dalagitang nakaiganon sa may sofa na gawa sa kawayan, at sa uluhan nito ay may ginang na parang kinukuhanan siya ng kuto. Pero nang nakatulog na ang dalagita, nilawayan nito ang tenga ng bata. Doon nagsimula ang karamdaman ng dalagita. Tinawag ni Lola Alona si Mang Pater para ipakita ang nasa kanyang pagtawas. Napamura na lamang ang Ginoo nang malaman niyang ang ina ng kanyang anak ang may kagagawan ng pagyanggaw dito. Nakipaghiwalay ito sa kanya noong maliit pa lamang ang kanyang bunsong anak. Muli itong nakapag-asawa at nakatira lamang sa ikalawang barangay mula sa kanilang tinitirahan. Paminsan-minsan ay dumadalaw si Bernadette sa ina nito kapag namimiss niyang ina. Hindi naman ito pinipigilan ng Ginoo dahil ina pa rin ito ng kanyang mga anak. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung paano naging aswang ang ginang at bakit nagawa nitong hawaan ng kanyang panganay na anak. Pagkatapos nalaman ng nangyari sa dalagita, ay tinanong ni Lola Alona ang Ginoo kung nakalabas na ba ito ng bahay sa gabi. Ay naman sa Ginoo, hindi pa. Bantay sarado niya ito. Dagdag pa ni Lola Alona na mainam ang ginawa ng Ginoo at mabuti dahil hindi pa ito nakakakain ng hindi dapat. Kaya madali lamang alisin ang yanggaw sa tiyan nito. Dali-daling inihanda ni Lola Alona ang kanyang sangkap. Isang presko na itlog ang kanyang hinaluan ng langis na may orasyon at katas ng kalamansi na kalahating baso. Pagkatapos ay ginising niya ang dalagita. Pero patuloy pa rin itong nakapako ng buhay na salita. Hindi nito magawang manlaban o pumiglas lamang sa ginagawa ng manggagamot. Pagkatapos nitong mainom ang gamot na ginawa ng babaylan, nanghina ito. Kasunod ay ang pagduwal at ang walang tigil na pagsusuka ng napakalapot na laway. Ilang saglit pa ay lumabas na ang tila ba itlog ng palaka. Napakarami at itim. Naroroon pa ang baho nito na hindi maintindihan ni Nanay Miriam na para bang amoy ito ng suka na may halong malansa na uri ng hayop. Dali-dali nitong kinuha ang suka ng dalagita. Binuhusan niya ito ng langis pagkatapos ay kanyang sinunog. Habang tinutupok ng apoy ang yanggaw, ay may narinig silang matinis na paghiyaw. Sa likurang bahagi ng bahay kung saan may mayayabong na hilamon o damuhan na kung tawagin nila ay tigbaw. Si Lola Alona naman ay kaagad na nagnguya ng luya. Hinaluan niya ito ng langis at pagkatapos ay ibinuga niya yun sa nasusunog na yanggaw. Punong-puno umano ng orasyon ang kanyang inuya nun. Isa itong ritual para parusahan ng nilalang ng dilim na gumawa ng pangyayanggaw sa inosenteng batang ito. Lalo na at mismong anak niya ang kanyang binibiktima. Dahil sa ginawa ni Lola Alona, mas lalong tuminis ang paghiyaw ng nilalang na para bang nasasaktan ng gabing yon. Tuloy-tuloy ang pamamarusa ni Lola Alona gamit ang orasyon at buhay na salita. Pater, pasensya ka na kung sakaling malakas ang magiging pinsala sa iyong may bahay. Kailangan ko itong gawin para maisalba ang buhay ng mga anak mo at ng iba pa niya maging biktima. Naiintindihan kita, Manang. Salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Muli, pinakiramdaman ni Lola Alona ang nilalang. Balak niyang hulihin ito ng buhay para malaman niya kung sino ang nanghawa dito. Ilang sandali pa, narinig na niya ang tinig ng isang nanghihinang babae na humihingi ng tulong sa kanyang asawa. Tumingin ang Ginoo sa kanya. Kaagad niya itong binigyan ng pahintulot na papasukin ng nilalang. Lumapit ito sa bahay ng kanyang mag-ama. Dahil hindi nito alam na doon nanggaling ang kapangyarihan na umatake sa kanya.
Itinago ni Lola Alona ang kanyang presensya para hindi malaman ng nilalang ang kanyang pag-iral sa lugar na yon. Nang makapasok na ito sa bahay at maisarado na ang pinto ay saka na lamang siya nagpakita dito. Isinelyo niya ang buong lugar ng sabulag para walang may makarinig na kahit na anong uri ng nilalang pa ang nasa labas nun. Ganoon na lamang ang gulat ng nilalang nang makita nitong maraming tao sa loob ng kanilang tahanan. "Pater, sino sila? Bakit maraming tao sa bahay natin? Bakit hindi ko sila naramdaman kanina?" sabi ng babae. "Ikaw yung tatanungin ko, Yolanda. Anong ginagawa mo dito? At ano ang ginawa mo sa anak ko?" Nagmamaang-maangan pa sana ang ginang, pero kaagad itong binato ni Lola Alona ng buhay na salita na siyang ikinagulat nito. "Hinahanap mo ba ang anak mo? Akala mo'y magiging katulad mo siya?" tanong ni Lola. Umangi lang nilalang dahil alam na nitong natanggal na ang kanyang itinanim sa tiyan ng kanyang anak. Kung kaya't mabalisik niyang tiningnan ng mga tao sa paligid na siyang ikinatakot ng dalawang bata noon. Subalit nang akmang aatakihin na sila ng aswang, ay bigla na lamang itong hindi makagalaw. "Saka ka na maglakas loob na kalabanin ako. Kapag nakayanan mo ng gabiin ang pamakong dasal na pinadapo ko sa iyo," wika ni Lola Alona sa nilalang na yon. Nagtanong naman ito kung sino siya at kung anong ginawa niya dito. Pero hindi na yun pinansin pa ni Lola Alona. Sa halip, inurasyonan niya ang nilalang para manghina ito hanggang sa humiga na lamang ito sa sahig na kawayan. Nanghihina ito na hindi na makagalaw, pero nanlilisik pa rin umano ang mga mata. Kagad namang kinuha ni Lola Alona ang gamot na ipinainom niya kanina kay Bernadette. Dinagdagan niya pa ito ng katas na makabuhay. Pinatakan ng suka para ipainom sa nanay nitong aswang. Nakahiga na lamang ito sa may sahig. Hindi na makagalaw. Ilang sandali pa ay sinubukan itong magpalit anyo pero nagkaroon lamang ito ng balahibo at maitim na balat. Pero hindi ito naging ganap na nilalang na gusto nitong mangyari sa katawan niya. Hinang-hina na ito. Maya-maya pa, ipinatungga ni Lola Alona ang gamot sa bunganga ng nilalang na yon. Nagpupumilit itong gumalaw para maiwasan yon pero wala na itong nagawa pa. Tuluyan itong nalunok ang gamot na pilit pinainom sa kanya ni Lola Alona. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong sa nagngangalang Jesucristo. Yun nga lang, walang makakarinig sa iyo sa labas na kahit sino. Binalot ko na ng dasal ang bahay na ito. Dito ka na mawawalan ng buhay kung hindi mo makayanan ang pagpalabas ko ng nilalang sa iyong katawan. Wika ni Lola Alona sa babaeng yon. Umangil ito ng umangil at ilang saglit lang, bigla itong nagsuka. Hinayaan na lamang nila ito. Walang ano-ano, may biglang lumabas sa bunganga niya. Isang malaking butiki. Dali-dali itong dinampot ni Lola Alona. Pinisa nito ang ulo ng nilalang gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inilublob niya iyon sa langis at nilagay sa lata, kung saan nilagyan niya ng mga nagbabagang uling nun. Nasunog ang nilalang na yon. Habang nasusunog ay naghihingalo naman ang ginang. Umiling-iling na lamang si Lola Alona habang sinasabi na magkarugtong na ang buhay ng ginang at ang nilalang sa sistema nito. Nang tuluyan ng namatay ang nilalang, siya rin paghinto ng paghinga ng ginang. Napaiyak na lamang ang anak nitong si Josefa. Samantalang halos hindi makapaniwala si Mang Pater sa kanilang nasaksiyan ng gabing yon. Ngayon lamang siya nakakita ng aswang na harap-harapan. Asawa pa niya. Dinasalan na lamang nila Lola Alona at ng iba pang tao na naroroon ang bangkay ng aswang. Pagkatapos ay binalot nila ito ng kumot
at binalot na muli ng banig bago nila ito ilibing kinabukasan. Noong mga panahon na yon, wala pa rin nag-iimbalsamo sa kanilang lugar, kung kaya't sila na mismo ang gumawa ng kabaong ito kinabukasan at sila na rin ang naggukay ng libingan ito. Sa lugar na kung saan nila nililibing ang mga tao na namatay sa lugar. Puyat na puyat ang mga kalalakihan kabilang na si Mang Amado. Pero hindi na lamang nila yon ininda pa. Ang mahalaga sa kanila ng mga panahon na yon ay mailibing na ang babae at maging maayos na ang buhay na mag-ama. Habang gumagawa ng kabawang kalalakihan, doon na nagising si Bernadette. Unang nakita nito ay si Nanay Miriam noon, na natutulog katabi ng kapatid niyang si Josefa. Ginising niya ang mga ito at tinanong kung anong nangyayari at bakit maraming tao sa bahay nila. Kagad namang niyakap ni Josefa ang kanyang ate Bernadette. Nagpapasalamat ito dahil magaling na ang kanyang kapatid. Halata sa dalagita ang pagpayat nito sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi ito nakakain ng maayos at hindi nakakatulog. Ganun pa man, ay hindi na yun nakakabahala pa. Ang mahalaga ay maayos ng kalagayan nito. Nakita nito ang binuhat at ipinasok ng mga kalalakihan na kabaong, kaya't nagtanong siya kung sino yon. Kinausap siya ni Lola at ipinaliwanag nito ang nangyari sa kanya at sa kanyang ina. Malungkot man, umiiyak, pero nagpasalamat pa rin si Bernadette sa pagtulong sa kanya ng ginang. Ganun na lamang ang saya ni Mang Pater na makita nitong anak na nakabangon na at maayos ng itsura. Napatulo pa ang luha nito habang nagpapasalamat sa mag-anak na tumulong sa kanya. Nang araw din na yon, inilibing nila ang bangkay ng nanay ni Bernadette. Pagkatapos ilibing, nagpaalam silang uuwi na. Sinabihan naman ni Nanay Miriam si Bernadette na magkita na lamang sila sa paaralan kinabukasan. Tumango naman ang dalagita at nagpasalamat sa kaklase nito. Pagdating sa bahay ng mag-asawang Amado at Edita, ay nagpahinga muna sila sa bahay ng mga ito at napagdesisyonan nilang tapusin na muna ang problema bago umuwi sa kanilang lugar. Hapon na magising ang 3 matanda. Habang nagmimerienda naman, napag-usapan naman nila ang buhay ng naiwang mag-ama. Nabanggit ni Mang Amado ang klase ng buhay na mag-anak. Sinabi naman ni Aling Edita na bakit hindi nila bigyan ng trabaho si Mang Pater sa kanilang tindahan sa bayan. Kung pagpapadyak ang trabaho nito, ay maaari nila itong maging tagapag-deliver ng kanilang paninda sa mga maliliit na tindahan sa kada sitio. Para makasigurado ang kita nito sa araw-araw at may libreng bigas ito kada buwan. Sinabihan nila si nanay na ipaabot ang mensahe kay Bernadette kinabukasan noon. Kinagabihan, bumalik si Lola Alona sa lugar na mag-anak. Pero hindi na ito pumasok pa. Doon lamang ito nanatili sa may daanan kung saan ang alam niyang daanan ng lahat ng mga tao. May nakita siyang isang lalaki na dumaan sa lugar. Alam ni Lola na hindi ito ordinaryong tao dahil amoy na amoy niya ang nag-uumapaw na baho nito noon. Amoy dumi ng hayop at langis na hindi niya maipaliwanag kung anong klase ng langis yon. Kagad siyang nag-usal ng sabulag para sa kanyang sarili. Sinundan niya ang nilalang. Nakita niyang mabilis itong naglalakad. At habang naglalakad ay gumagawa ito ng paghuni na siyang nagpapakilabot sa pakiramdam ng mga nasa paligid nito. Paiba-iba na rin ang anyo ng nilalang na animoy habang naglalakad ay galit na galit nun. Walang ano-ano. Nakita ito ni Lola Alona na lumiko sa daanan kung saan papunta sa bahay ng kaklase ni Nanay Miriam na si Bernadette. Nang makarating ang nilalang na ito sa bakuran na yon, kaagad itong humuni ng nakakakilabot. Narinig ni Lola Alona na tila ba natatakot ang mag-ama sa loob nun. Nang tuluyan nang nagpalit anyo ang lalaki bilang isang malaking ibon at umaakma na itong palipad papunta sa may bubungan.
doon na umusal ng dasal si Lola. Na siyang naging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Malakas ang pagbagsak nito na siya namang nagpagulat sa mag-anak na nasa loob ng bahay. Mabilis ang pagkilos at pagbangon ng nilalang, pero muli itong bumagsak sa lupa. "Sino ka? Bakit hindi kita nakikita? Huwag kang duwag! Harapin mo ako!" Galit na wika ng nilalang na yon. Napilitan si Lola Alona na lapitan ito at magpakita. "Ako ang tumapos sa kasamaan ng babaeng kalaguyo mo. Wala kayong awa. Pati ang panganay niyang anak ay pinagtangkaan niyo pang niyang gawin. Wala na siya. At ngayon ay isusunod na kita." Sa sinabi niyang yon, nagalit ang lalaki. Nagpupumilit itong bumangon pero sa mga dasal ni Lola Alona ay wala itong magawa at hindi makapalagnon. Pahina ito ng pahina. Nang makita nito na hindi nakakayanin pa ng nilalang ang ginagawa niya, kaagad niya itong pinakawalan sabay sabi ng, "Habang may hininga ka pa, tumakbo ka na." Nanginginig umano na tumayo ang nilalang at dali-daling lumayo nun. Pero alam ni Lola Alona na hindi na nito kakayanin pang makarating sa mismong tahanan. Hindi siya nagkamali. Kinabukasan, nagbalita si Nanay Miriam pagkagaling nito sa eskwela na may lalaking nakita ang mga tanod na taong patay sa may sapa nun, malapit sa kanilang paaralan. Nang nakiosyoso sila dito ay sinabi ni Bernadette na yun ang ikalawang asawa ng kanyang ina. Walang sugat ang katawan ng lalaki, kung kaya't inisip ng mga tanod na namatay ito sa sapa nun. Malamang ay nadulas ito at nahulog sa kanal na naging sanhi ng pagkalunod nito. Hindi na lamang na umimik si Lola Alona ng kung ano-ano pa. Sinabihan niya ang mga bata na manahimik na sa kung ano ang alam nilang nangyari at hayaan na lamang nila mga otoridad ang maglabas ng mensahe nun. Total, ang namatay naman ay isang aswang. Pagkatapos ng huling pangyayaring yan, Sir Seth, nabanggit nga ni Lola Alona na nangihina siya at nagmumukha ng matanda dahil sa mga nilalang na nakakaharap niya. Kung kaya't sana kung maaari ay itago na nila ang tunay niyang pagkatao. Manggagamot na lamang umano siya ng mga simpleng pilay dahil sa nakita din nilang pagbabago nga sa itsura ng ginang. Sinunod nila ito. Ilang taon pa ang lumipas, nakapagtapos sa magkapatid sa kolehiyo. Kumuha si Tio Sandro ng pagiging pulis at si nanay naman ay naging isang guro. Si Rufo, inhinyero. Pero ang mas pinagpasalamat na mag-anak ay ang pagkakatuluyan ni Nanay Miriam at Tatay Rufo. Samantalang si Bernadette naman ay nabuntis ng nobyo nito habang nag-aaral siya sa kolehiyo. Hindi nito natapos ang kanyang pag-aaral. Pero ang nakababatang kapatid naman itong si Josefa, ang siyang naging asawa ng aking Tio Sandro. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So, clarify ko lang po na katulad ng sinabi ko, every 2 weeks na tayo nagpapa-shoutout. Medyo busy na kasi kung tingnan niyo 4 na yung channel natin, di ba? Nag-ano tayo. Busy tayo sa pag-ano ng mga contents natin. Kaya po, konting pag-unawa. Huwag po tayo magtatampo kung hindi natin mabasa agad yung shoutout kasi hindi na po real time tayo kung magbabasa ng shoutout. Pasensya na po sa mga nagpapa-shoutout na gusto is agad-agad or kunwari malagpasan yung kung ano yung mahalagang okasyon na papa-shoutout nila. Pasensya na po kayo pero yun na po. Hindi din po ako madalas nagbabasa ng mga messages kaagad. Gawa ng medyo busy na nga rin tayo sa labas, di ba? Ayun. So madako na tayo sa shoutout. Shoutout sa bagong member natin, si Abitut at si Jampogi. Happy 1 month kina Brian Limbawan, Chris Menoza, Cherry de Guzman, and Tinay Ziremse.
Happy 2 months Ana LG Official. Happy 3rd Dermalin De Leon. E.B. Sawyer Cat G. Rionet. Happy 4th Izan. Happy 6th Christine Joy Bascugin. John Leo Hailo, Laika Ibanez, April Gem Akma, John Leo Hailo, and Christine Joy Bascugin. Ay, nabasa ko na pala. Happy 7 kay Grace Gavan, Jason Lopez, Rosal Perth, Jennifer Moralejo, Jalu Pagong, and Rachel Calling. Happy 8 kay Arcjuns Vlog and Elaine Pitil. Happy 9th, Emmy Bumatay. Happy 10th, Mayo 13. Happy 11th kay Jennifer Sanchez and Elma Kumake. Happy 12 kay Charmaine Espina. Happy 13th, Ven Chris Romieda, Windy Chantal Alvero, and Glenda Valdivia. Happy 14th, The Kench 26. Happy 15th, Loris Putian and Demi Bilarga. Happy 16th, April Bilarga and Maribel Lobrego. Happy 17th, Krista Jane 123. Happy 18th kay Allen 13 David, Gigi Tiro, and Ana 23. Happy 20th, Timmy Stories and Vlogs and Thomas John. Happy 21st, Ikay and Reyna T. Payungayong. Happy 22nd, Manila Puten and Jendal 77. Happy 24th kay Kate Bawalan and Merly Alonso. Happy 25th kay Ball is Hype Mux TV. Happy 26th kay Lea Andesa and Mards B. Happy 27th, Lisdan, Margaret Esparza 2691, Rain YouTube Roblox. Happy 28th, Luciana Amor and Jeff Cordeta. Happy 29th, Irene Dotimas. Happy 30th, Ang Sundo Horror Stories. Happy 31st, Sturdy Builders, Annalyn Cabonilas, Christian De La Cruz, Christine Olsen, and Leticia Suzuki. Happy 32nd, Micaela Pulmones. Happy 33rd, Andre. Happy 34th, Maya Acera and Maria Andrea Luz Tubianosa. Happy 36th kay Benji Gallardo. Happy 38th kay Thelmo Loves. Happy 39 kay Esel Bautista, Dean Dominguez, Maria Teresa Pineda, and Dance Dencio. Happy 40th, Widmart Soriano, Dian D. Peralta, Regan Simon, Mr. and Mrs. Channel. Thank you. Happy 42nd, Elaine Almera and Nala 15 Evangelista. Happy 44th, Pidotsky TV. Happy 45th, Anya, and happy 48th, Sergeant Katz Durumal. Sa mga nag-message naman, Sir, 4 years ng listener mo, sa sobrang pag-enjoy ko sa mga kwento mo, inahawa ko ng mga staff and boyfriend ko. Pa-shoutout sa pinaka-favorite staff ko na si Bea. Pagpasok ko sa umaga, naka-open na PC ko at ikaw na ang nasa playlist. And also to Jushel, Hana, Mikey, Danica, Mike, Gab, and Mother Cells, na nahawa ko ng super good vibes and kabang-abang talaga mga kwento mo. Wala pong kupas, you are still my favorite narrator since 2020. From Maria Jacinta Sungat. Thank you po. Hello po sir, sana po ma-shoutout niyo po asawa kong si Mark Eugene Manal. Hindi po yan nakakatulog hanggat di naririnig ang boses niyo. Maraming salamat po, maraming salamat din po. Hello po sir, Sir Thelmo, since before pag-pandemic, nakikinig na po ako sa inyo. Walang mintis. Everyday po ako nakikinig sa inyo. Pag-greet lang po sana ako sa anak ko pong magbe-birthday sa August 7. Belated happy birthday, Mariko Yamazaki, and same day po is the death anniversary ng asawa niyang si Tadashi Yamazaki. Sana po ay mapansin niyo po ako. Thank you po from Kane D. Yamazaki. Thank you din po ma'am. Shoutout kay Ma'am Nori Valerio. Hello sir, na-miss ko na yung nakakaakit mong boses. Baka pwede naman pa-shoutout ulit sa ate ko na si Ate Rio at Anacel at Beverly Topas. Maraming salamat from Buboy Vincente Rio Florido. Good morning, Sir Seth. I hope you're safe po and always in good health. Magpapa-shoutout lang po ako sa lovely pinsa namin na si Budang. Birthday po niya today. Belated happy birthday, Budang, from sa August 7th. So, belated happy birthday. We love you daw. Stay pretty. Thank you po, Sir Seth. Thank you din po. Shoutout kay Chris Nino B. Valdelion. Kuya Seth, pa-shoutout lang po sa aswang videos mo. Sana mapansin. 4 years na po nakikinig sa inyo. And gaganda po ng kwento nyo. Katabay Family from NBBS Navotas City. Maraming salamat from Daryl Tabernilla, Katabay. Sir, good afternoon po. Kung magpapa-shoutout po kayo sa channel po, pa-shoutout po ako from Sangen L. Tayon. And next is last but not the least, hello po, magandang araw. Palagi po nakikinig sa kwento nyo at napakaganda ng kwento. Shoutout from IVC Basera. Ay lang mga kagili, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po.